Magandang araw muli sa inyo. Maraming salamat sa pagtunghay to sa aking YouTube channel. At pag-uusapan natin sa videong ito ng pahayag ni First Lady Lisa Araneta Marcos dito kay Vice President Sara Duterte sa isang interview dito kay Katunying. But before that, please don't forget to like and subscribe for more videos. At kung kayo ay mahilig sa isyu ng lipunan at isyu ng politika, ay tama po ang channel ninyong pinapanood. So mga kapolitika, is merong interview itong si First Lady Lisa Araneta Marcos dito kay Katunying. Itong si Katunying is isa ito sa mga supporter ni former President Rodrigo Roa Duterte at dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Merong duality itong si Katunying. So, in-interview niya itong si First Lady Marcos and ang sabi ni Katunying is, ano daw ba ang ibig sabihin nung nag-cross the line itong si Vice President Sara Duterte. At ang sabi ni First Lady Lisa Araneta Marcos is bad shot na daw itong si Vice President Sara Duterte kay First Lady. Kasi nasaktan daw itong si First Lady Marcos doon sa pagpunta ni Vice President Sara Duterte doon sa rally ng kanyang tatay. Di ba merong mga prayer rally and nung mga nakarang buwan is pumunta sa Davao City itong si Vice President Sara Duterte at ang nasaktan dito si Marcos is nakikitawa daw itong si Vice President Sara Duterte doon sa pagtawag kay sa asawa ni First Lady Marcos na si Bongbong Marcos ng bangag. So nasaktan daw itong si First Lady Lisa Araneta Marcos. At ang sabi pa nga niya is bad shot na daw itong si Vice President. Now, pag-uusapan natin kung ano ang ating masasabi dito sa sinabi ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Before pala nung election pa, mga kapolitika, is meron ng record itong si First Lady Marcos. Ang sabi ni Harry Roque kasi nag-live ito sa kanyang YouTube account kahapon. Ang sabi niya, before pa lang daw nung election sa May nung 2022 is meron ng namumuong hindi pagkakaunawaan itong dalawang babaeng ito. So itong si First Lady Marcos is parang nagsiselos daw dito kay Vice President Sara Duterte kasi itong si Bongbong Marcos is malapit nga sa mga tao, is very friendly. Okay, so at hindi naman lingid sa ating kaalaman na itong si Vice President Sara Duterte is may itsura din at maganda din itong ating Vice President. So merong tampuhan siguro yung dalawa and lumaki na lang ito this past few months. Special na itong si Sara Duterte is nagpupunta diyan sa mga rally ng kanyang tatay at nakikitawa daw ito sa mga biro at mga pahayag ng mga nagsasalita diyan sa stage. So ang ating masasabi dito is kasi tinatawag na bangag, di ba, itong ating presidente. So ang dapat na gagawin dito is talagang magpa-drug test lang talaga para matapos na itong isyong ito. Kasi napakarami na po ng mga akusasyon at ang mangyayari dyan is kasi araw-araw yan napapanood ng mga tao is baka mapaniwala yung mga tao dito sa mga akusasyon ng kampo ni former President Rodrigo Roa Duterte at hinamon pa nga nito, di ba, si President Bongbong Marcos na talagang magpa-drug test na dyan sa Luneta in public para wala nang duda yung mamamayang Pilipino hinggil dito sa isyu ng ipinagbabawal na gamot. Ang sabi dito kasi nung napansin ko rin ito nung before nung election, itong si First Lady Lisa Araneta Marcos is hindi pala talaga boto dito kay Vice President Sara Duterte. Bakit? Kasi noong doon sa pahayag ni Lisa Marcos is sabi niya even Lenny didn't do that. So ibig sabihin hindi daw tinawag na yung about sa drugs itong kanyang asawa. So itong sila kampo ni Duterte na kaalyadong ng mga Marcos is tinawag pa na bangag itong ating presidente, where in fact si Leni Robredo didn't do that. So yun ang sabi ni Lisa Araneta Marcos. Now bigyan natin din ng opinion yun kasi malaman yung ibig niyang sabihin na kahit si Leni ay hindi nagawa yon. So ang ating nakikita dito is gusto nitong si Lisa Araneta Marcos is disente. Okay, katulad ng mga panahon nila Pinoy. Kasi itong si Leni Robredo, di ba, nagpupunta siya sa mga university, nag-i-speak siya. So kumbaga, meron siyang pagka-disente na type or professionalism.
kabaliktaran dito sa personality ng mga Duterte na kung saan is nagmumura and medyo may pagkabastos magsalita, okay? Kasi minsan na misinterpret itong si former President Rodrigo Roa Duterte, pero ganun lang po talaga magsalita ang ating former President. Tingnan na lang natin sa gawa, okay? Kasi ang gusto talaga ni Lisa Araneta Marcos is yung mga decente, may pagka-professional, kasi meron niyang post itong si Lisa Araneta Marcos sa kanyang Facebook dati or sa kanyang social media account. Ang sabi niya is may pagka-decente naman daw sila at ayaw niya daw magmura at gusto niya may pagkagusto siguro itong si Lisa Araneta Marcos dito kay Leni Robredo. Hindi niya lang talaga maiwan ang mga Duterte dati nung previous election kasi nga kinakailangan din nung boto. Okay, so yun po yun. Walang choice itong si Lisa Araneta Marcos kundi makisama dito sa mga Duterte, even though mabigat yung kanyang loob kasi nga ayaw niya ng mga nagmumura at ayaw niya ng mga unprofessionalism. So wala siyang choice, kinaibigan niya itong si mga Duterte para manalo itong kanyang asawa na si Bongbong Marcos. So yun po ang bottom line doon. So nakisama na lang ito at sabi pa nga ni Lisa Araneta Marcos is naging kind daw siya dito kay VP Sara all the time. At dagdagan pa nga ito nung pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos nung tinanong siya ng media kung ano na ba ang sitwasyon ng relationship niya sa mga Duterte. At ang sabi ni Bongbong Marcos doon sa kanyang interview is ang sabi niya is complicated daw yung kanyang relationship sa mga Duterte. Kasi mga kapolitika, ang nakikita ko dito na naging ugat talaga is hindi pinagtatanggol ni Pangulong Bongbong Marcos itong si VP Inday Sara. Halimbawa, dito sa confidential fund, dito sa awayan nila Romualdez, walang stand si Bongbong Marcos. Hindi niya sinasabihan itong mga tao na binubuli si VP Inday Sara. Example si Romualdez, example itong sa Kamara, itong mga makakaliwang grupo na laging binabati ko sa mga Duterte. Walang sinasabi itong si VP Inday Sara, where in fact dapat siya yung lalaki, siya yung presidente at solid naman yung samahan nila before nung election. Dapat is panindigan yun ni Bongbong Marcos kasi dati naman nagsasalita siya na si VP Inday Sara is best friend niya daw. So bakit siya yung may mataas na posisyon, dapat isipagtanggol niya. Pwede niyang pagsabihan si Romualdez, pwede niyang ibigay yung mga gusto ni VP Inday Sara na mga budget dyan sa DepEd, pero wala siyang ginawa. Kung kaya itong si VP Inday Sara, hindi mo rin masisisi na magkaroon ng tampo dito sa ating presidente. At in fact, yun nga ang sabi ni Roque na kung saan is itong si PBBM is dapat mamagitan na dito sa mga sigaret nito kasi habang tumatagal is lumalalim yung butas. At kung hindi yan maagapan, walang gagawin si Bongbong Marcos is lalala talaga yung tension or yung bitak dyan sa unit team. At yun na nga ang sinasabi nila na kung saan is dapat mamagitan itong si Bongbong Marcos kasi naman is hindi naman si Lisa Marcos ang hinalal at kundi ito namang si Bongbong Marcos. Hindi nga niya masagot-sagot itong mga Duterte sa mga akusasyon sa kanya. Ang pinapasagot niya itong mga PDEA, itong mga otoridad. So dapat siya mismo is makipag-direct confrontation na rin sa mga Duterte at especially yung hiningi ng taong bayan, ng publiko na magpa-drug test. Ang gusto pa nga ng taong bayan is yung sa buhok. Kasi di ba 90 days yung coverage noon. So yun dapat ang liwanagin, hindi yung issue na nasaktan ka, but you have to prove also. You have also to defend yourself at yun nga dapat na magpa-drug test kasi yun talaga ang hinihingi ng taong bayan na kung saan is para ma-clear na yung lahat na wala talagang nangyayaring ganun. Okay? Kasi napakarami na po ng akusasyon. Meron na nga yung agent na pumirma sa PDEA noon nung panahon ni Pinoy at willing siya na mag-testify dito sa drug watch list ng former president. Okay? So yun po yun ang bottom line doon. At sana man lang is kasi meron ng mga video itong si Inday Sara nagpapasaring dito sa kasalukuyang administrasyon sa kampo ng mga Marcos. So talagang tumitindi yung sigalot. So yun lamang ating masasabi mga kapolitika. Maraming salamat sa pagtunghay, panonood dito sa aking YouTube channel. Huwag kalimutan kayo ay mag-like at mag-subscribe muna para kayo ay updated sa issue ng bansa at issue ng lipunan.